Kasi parang pakiramdam nila, pinanigan ninyo yung mga kurakot na sangkot sa flood control while Barsaga, who is speaking openly against corruption in the Marcos administration, siya pa itong na-suspend ng House of Representatives. So, parang ang dating is, let's be blunt, the crocs protecting each other. The crocodiles protecting each other. What's your thought on that? Nako, matindi ho yan mga kababayan. Tinaguri ang pork barrel king. Itong si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez. Kung sang-ayon ho kayo dyan, i-share nyo ho itong video na to. Ganito lang ho kasimplihan mga kababayan. Pinsan ng presidente at anak ng presidente, sila ho ang nakakaladkad dito sa kung tawagin makabagong pork barrel na kung saan walang humpay na ghost project at insertion ang ginagawa nitong mga hinayupak na to. Ngayon mga kababayan, imposible hong hindi alam ng presidente yan. Imposible hong hindi niya alam na ang kanyang pinsan at ang kanyang anak talagang winawalang hiya ang pondo ng sambayanan. Kung hindi kumibo ang presidente, isa lang ho ibig sabihin yan. Malamang sa malamang, kasabwat din ho sa kalokohan ang mga nasa Malacanang. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, anak ng tokwa talagang itong si JC Abalos. So JC Abalos, pakinig ka ha. Napakawawalang hiya nyo dyan sa House of Representatives. Anak ng tokwa, mantakin nyo mga kababayan. Napakaraming immoral na nangyayari dyan sa House of Representatives. Kapwa congressman nagkakabitan. Totoo, nababalitaan ho natin yan. Mga congressman nagpaparada ng sandamukal na babae sa kanilang opisina. Tapos yung bata nagsasalita kaugnay sa kung anong totoong nangyayari sa ating bansa, siya naman ho ang sinuspende na itong mga walang yang taga-ethics committee. Unahin nyo muna yung mga magnanakaw, tapos yung mga nagkakabitan na may asawa na, tapos sila nagsisibakan dyan sa House of Representatives. Alam nyo yan, anak ng tokwa, nasa iisang bahay kayo, alam nyo kung sino nagsisibakan dyan ng mga congressman. May mga mag-aasawa na nga nagagawa pang pagtaksilan yung kanilang mga asawa. Partida kasama pa nila dyan sa House of Representatives. Sobrang ika nga mga kasalanan dyan sa House of Representatives, dula na talaga ho mga kababayan. Di na lang pagnanakaw. Talagang ika nga bakbakan ho ang labanan dyan mga kababayan. Rekta na ho tayo mga kababayan dito sa pork barrel king ha. Ito mga kababayan. Tinawag na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tinawag na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawa sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanya buong pamilya. Lifestyle check. Anak ng tawa, di na namin kailangan silipin ang lifestyle ng First Family. Lumabas na mismo dyan sa mga hearing sa Senado. Lumabas na mismo doon sa mga testimonya ni Zaldico. Anak ng tawa, bibili ng bahay sa Forbes Park para pag-deliveran lang ng pera, palakpakan. Anong lifestyle check? Mamaya ka sa akin, ante. Pagkatapos ito si JC Abalos, nako, talagang Merry Christmas ka sa akin lang yaka. Handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating baka DDS yung investigative journalist. Naku, baka DDS yan. Ganyan ho sigurado mga kababayan. Pagka hindi na ho na-control ng Malacanang, yung naratibo na yan ha. Ano yan, pakanayan ng mga DDS. Mga siraulo yung mga yan Pagka hindi na nila alam kung paano trabahuin na naratibo. Nako, sigurado, mabilis pa sa alas 4. Ang pinakamabilis na remedyo dyan sa mga ganyang klase nilang banat sabihin na DDS yung mga yan. Pakawala ni Duterte. House Speaker Martin Romualdez. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos.
Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Kung ibabase sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Wala pang sagot tungkol sa PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa datos po mga lawas siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork-style allocation mula 2023 hanggang 2025. Umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng Presidential Son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas mababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Tikom pa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pero hanggang ngayon wala pang update kung natapos na ito. Walang anong lifestyle check. Ang sigurado ho dito mga kababayan, ha? Ang sigurado ho dito, lahat ho ng pagtatakip gagawin ng administrasyon na to para mapakita na napakapayak ng kanilang pamumuhay dyan sa Malacanang. Ano lifestyle check? Ano na to kwa? Magkakaroon sa travel ho nila milyon ang ginagastos ng sambayan ng Pilipino. Di ba, nung 2022, 2023, walang humpay ang pag-arriba ng mga yan sa iba't ibang mga bansa. Wala ho silang ginagawa kundi mag-travel. Anong lifestyle check? Ngayon, magla-lifestyle check tayo. Imposibleng, napakalaking kabalbalan yan. Bibili nga ng bahay sa Forbes Park para deliveral lang ng pera ni Zaldico eh. Imbakan lang ng pera ni Zaldico dyan sa Forbes Park. Diba? Mantakin yun. Ganun ho sila karami ng pera. O sige, wala na ako mapaglagyan siguro dun sa bahay ko dyan. O kunin nyo tong itong bahay na to sa ganitong lugar kasi mas okay yan eh. Marami tayong pwedeng paglagyan ng pera galing sa nakaw na dyan sa Flood Ghost Project. Diba? Ganyan ho yan mga kababayan. Kaya yung lifestyle check na yan, kabalbalan ho yan. Hindi ho tayo naniniwala dyan. Ngayon, kung meron mabola ho nila itong itong investigative journalism, investigative journalist, nasa kanila ho yan. Pero sa bayan ng Pilipino, hindi na ho magpapabola dyan sa mga kabalbalan na yan. Anong lifestyle check? Kita nyo naman ho mga kababayan, habang ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap, at sinasalanta ng napakatindi mga bagyo. Anong ginagawa ng mga yan? Napakuya-kuya-kuy sa Malacanang. Pa-travel. Papunta-punta sa Malaysia, punta ng Japan, punta dito, punta dyan. Okay lang, kumpira nyo yan, anak ng towa. Di ba? Okay lang ho eh. Kumpira nila, ginagasta nila dyan. Kaso baka pati pera nila, pera natin yan. Kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo magpaikot-ikot, yung pera nila, pera rin natin yan. Anak ng veteran karapatan, napakawalang hiya talaga nitong mga walang hiyang to. Nagbabalita mula sa tapos na dito tayo kay, ano pangalan to? Ito si Abalos. Lagay ko lang dito sa dalawang magtito to, sa Pork Barrel King. Ayan talagang yung nila, yung pangalan nila talagang bagay na bagay sa mga kabalbalan nila. Dito tayo kay JC Abalos. JC. Any questions from the media? Sir? Ma'am. Yesterday, the House of Representatives adopted a recommendation that the order Representative Barzaga to take down 24 social media posts which are the subject of the complaints. Have you checked if these have been taken down or someone were taken down? And what will the committee do if it has not been taken down after the 24-hour period that the committee has been? Well, the 24-hour period has not yet elapsed. So we will be checking on it in due time, and in accordance with our committee report, if he doesn't take it out, much harsher disciplinary action. Tingnan natin. Hindi tatanggal ni Congress Miao yan kasi pagka tinanggal niya yan, para nagpasailalim siya sa mga masasamang elemento dyan sa House of Representatives. Yung mga post niya na yan ni Congress Miao. Kaya kung ako dito kay Congress Miao,
Miao, anak ng Tokwa, ready nga siya doon sa pinakamatinding punishment na ipapatay siya ng mga walang yang magnanakaw sa pamahalaan, di ba? Willing mo siya doon, walang problema sa kanya. Tapos yung harsh punishment mo, JC Abalos, anak ng Tokwa, mga Abalos talaga. Pagka-apelido Abalos, sa susunod na kung ano man tatakbuhan yan, buti na lang hindi nanali yan si Benor Abalos, anak ng Tokwa. Buti na lang talaga, mga sira. Yung mga baluktot ang tuwid ng mga yan. Di ba? Wala ko kayong aasahan dyan sa mga Abalos na yan, mga kababayan. Buti na lang natalo talaga yung si Benor Abalos. Yung merong chicks na kayakap, yung bata-bata pa si Abalos nun, siguro. Diba? Sa mga susunod na video, pakita natin yung picture ni chicks, yung kayakap niya, gano'n. Meron siyang picture kasama yung chicks. Ikaw ba, Brad? Wala kang kasamang chicks? Wala kang kayakap na chicks na picture? Huwag mo kaya lumabas. Anak ng Tokwa, kakalat yung sigurado. Will be imposed upon him. Which is expulsion. Well, it is not up to me to say because the Committee on Ethics, we are a collegial body and we merely make recommendations to the plenary regarding that matter. But it is an option. Well, it is always an option because that's enumerated under our rules as well as the Constitution. Sir, what's a harsher punishment than a 60-day suspension? The Constitution provides for expulsion. Just that, expulsion not higher than the 60 days. Well, yes. Kung yung sinasabi ni Kong Kiko kasi na yung expulsion o yung suspension niya was because he mentioned the name of the president. Dahil nga sinasabi niya parang he's being silenced because of the president. Can you say this once and for all? Did the president influence you in expelling Congressman Barsaga? Kung titingnan po natin, diretsahin muna, anak ng Tokwa. Hindi na kailangan ng impluensya ng Pangulo dyan. Nandyan yung anak niya at saka yung pinsan niya. Anak ng Tokwa, hindi na kailangan yun. Si Sandro Marcos galit na galit dyan sa kay Congress Miao gusto niya yung pagiging vindictive ng kanyang tito. Siguro nung linapitan siya, tinanong siya, nagalit siya. Anak ng Tokwa, mayayari ka sa akin sa Ethics Committee. Kaya yan nung nangyari dyan. Ang puno dulo dyan, yung pa-video-video niya kasama, yung mga pa-picture-picture, video-video kasama yung mga chika bebos. Walang kwenta yun. Anak ng Tokwa, mas immoral yung ginagawa ng ibang mga congressman dyan, pero okay lang sa kanila. Ang talagang kinasama ng loob ng mga pamunuan dyan sa House of Representatives, nung inumpisahan ng banatan itong si Congress Miao, itong si Sandro Marcos, at itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Wala akong pakialam yan, anak ng Tokwa. Yung iba nga dyan, may mga asawa na kakabitan nila, mga kagaya pa nilang congressman. Di ba? Pagka nagkainitan sa party-party, sila nagbabakbakan. Di ba? Si JC Abalos, alam niyo yan. Open secret yan lalo na yung mga bata-bata, maiinit ang katawan, anak ng Tokwa, kahit na merong girlfriend, boyfriend yan. Kahit tingin nyo mga kababayan, yung iba dyan na nag-aasawahan. Last Congress, sino yung nag-asawang congressman? Akala ko nga si Sandro magiging niyang congressman na yan iba pala yung nakabakbakan niya. Hindi, ganyan talaga buhay. Di natin alam kung sinong magiging katapat mo nga, di ba? Alam nyo, tinutukoy ko. Sige, pangalanan na natin. Hindi na, wag na. Kung kilala nyo, comment nyo sa baba. Di ba? Balita ko, buntis na daw ngayon yun Sinong naging asawa niya? Congressman din. Pagka kasi mga congressman dyan nagkakainitan, sila nagbabakbakan. Anong immoral doon? Anong immoral sa dalawa? Yung naglalabas na sa loobin, yung isang congressman, kung ano nakikita niya sa loob ng house, yung sila nagbabakbakan. Buti na nga nagkatuluyan. Ang problema, baka yung lalaki, hindi naman talaga lalaki. Ang committee report, pinarusahan po si Representative Barsaga on 3 grounds. Unang-una, Republic Act 6713, Code of Ethics, of course, ang ating House Rules under Rule 20, and finally, conduct on becoming of a member. So, tungkol po sa inyong katanungan, kung titingnan natin ang committee report, pati ang records, madalas po i-bring up dito ang freedom of expression. Pero kung bubusisiin po natin ang mga annexes na naka-attach, kung ano ang mga speech na dineliberate ng ating committee, of course, the freedom of expression
constitutionally protected right yan eh. Lahat tayo may karapatan sabihin kung ano ang ating mga hinaing at mahalaga yan sa bawat demokrasya. Kung titingnan niyo po ang House of Representatives, binubuo po kami ng iba't ibang partido, iba't ibang pananaw, iba't ibang constituency. Ngunit, bagamat may mga pinagkakaiba kami pagdating sa pananaw, kami po ay professional pagdating sa isa't isa at meron po kaming respeto sa institusyon pati po sa mga proseso. Ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang oposisyon or kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yan problema dahil karapatan po natin yan. Wow. What we are disciplining is conduct on becoming of a member. Kaya napakahalaga po ng ethics recommendation na na-adopt ng plenary because we have to draw a line between the genuine exercise of freedom of expression, ang totoong freedom of expression, kumpara sa conduct on becoming of an elected official. So to answer your question, dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan, yun ba ang dahilan? Hindi po. Kasi kung titingnan natin ang linalaman, kung genuine political criticism ang dahilan kung ba't siya tinanggal kung ba't siya sinuspinde sa Kongreso, ostentatious display of wealth, may mga larawan po and attached po yan sa complaint. Ang Instatious, anong tawag, ano sabi niya? Kalimutan ko yung sinabi niya. Ano sabi mo, Brad? Ito kasi ang ngili gumamit ng mga mahirap na salita. Ostentatious display of wealth. Ostentatious display of wealth daw, mga kababayan. Display of wealth, anak ng toka. Meron pa bang mas titindi doon sa mga congressman na meron silang Prada, meron silang Louis Vuitton, meron silang Patek Philippe, meron silang Rolex. Ba't hindi ko nakitang nagka-ethics complaint yung mga walang yung congressman na yan? Yung merong Rolls Royce, yung merong basta mga mamalis yan, merong Ferrari, merong Lamborghini. Bakit walang walang mga ethics complaint? Yung mga congressman ng mga nakalipas na taon, kagaya nitong si Stella Kimbo, merong Rolex, yung merong mga mamahaling mga diamante sa katawan. Hindi ba ostentatious showing of wealth yun? Langya ka, Abalo, sa linoloko mo ko. May mga larawan po and attached po yan sa complaint. Ang ostentatious display of wealth or ang pagpapakita ng karangyaan, wala naman yung kinalaman sa politika or political opinion. Pangalawa, ang lewd photos, ang pagpapakita ng mga imahe na nakakabastos sa ating mga kababaihan. Anong nakakabastos? Yung nagsisibakan dyan sa House of Representatives o yung mapagmahal sa mga chicks kagaya nitong si binata yan? Anak ng tao ka, binata yan. Ano ka, bakla ka ba? Mas nasasaktan ka ba dun sa mga babaeng kasama niya sa picture? Akala mo talaga yung moralidad nila hanggang buwan no? Nakakapanakit sa mga kababaihan. Yung iba nga dyan, nagpapaparada ng mga babae sa kanilang mga opisina Hindi po yan political criticism or speech. So kung titingnan po natin yung subject matter, and of course, if you are going to make certain pronouncements, for example, ang pagsunog ng Kongreso, or kunwari po, ang pagdala ng airsoft sa rally, hindi po ito ang genuine criticism na pinopromote po natin sa House of Representatives. Kung titingnan niyo po ang House, iba't ibang partido ang nandito. May Makabayan ka, may Liberal, may Akbayan, may NUP, may At lahat sila nagkakaisa para suportahan ng mga magnanakaw. Para pagtakpan yung mga proponent. Alam mo, merong NUP, merong ganito. Kalokohan yan. Iilan na lang yung totoong opposition dyan sa House of Representatives na yan at mabibilang mo sa daliri yung totoong talagang tunay na may pagmamahal sa bayan. Walang niya kayo. PFP, may PDP, iba-iba ang pinanggagalingan. But for the longest time, we have been respectful with one another and we value each other's opinions. Kaya sa akin po, sumasang-ayon po ako sa ating mga kasamahan. Naniniwala ako na mas malaking issue ang korupsyon. Tamang-tama po yan. Kaya ako po, binabati ko po ang mga miyembro ng mga kamera na binanggit yan nung in-explain nila ang kanilang boto. Dahil hindi dapat yan mawala. Walang nag-explain ng boto. Anong in-explain ng kanilang boto?
Lang niya kayo. Yung kanilang yung adopted committee report. Okay. Yung in-explain nila. Walang problema yun. Yung mga yan pumasok lang naman karamihan dyan para talagang suspendihin itong si Congress Miao. Yung masyado ho silang kumbaga malalim sa kabalbalan sa House of Representatives. Kaya pag kasi meron binanatan itong si Congress Miao, kahit hindi sila ang pinatutungkulan, nasasaktan. Kasi malalim na sila sa kalokohan dyan Baka mga karamihan siguro ng mga bumoto na suspendihin itong si Congress Miao, malamang sa malamang mga proponent yung mga walang yan. Sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Dahil mas mabigat naman yan kumpara sa ethics Pero kami po sa Ethics Committee, ang mali po ay mali. Malaki man o maliit. Ang mandato po ng Ethics Committee ay sagutin, itry ang mga ethics complaint na sinasampa sa amin. At yun po ang aming ginagawa. Kapag may magpa-file ng complaint sa maski sinong kongresista na may kinalaman sa mga maanomalyang transaksyon pagdating sa infrastruktura or kung ano man, handa po kaming sagutin yan sa Committee on Ethics at gagawin namin yan within 60 session days pursuant to our rules. May mga katanungan pa po ba? Regarding dun sa sinabi niyo rin, kasi I think it was Congressman Levisto who said that na parang dapat maraming mga ibang congressman na involved sa alleged corruption na hindi pa naimbestigahan. Yung Committee on Ethics and Privileges ba, sir, pwedeng mag-launch ng motu proprio o kailangan merong magsampa ng complaint for the committee to address it? Of course, maraming paraan kung paano pwede mag-acquire ng jurisdiction, Committee on Ethics. First, anyone can file a complaint. Any citizen, any member of the House, motu proprio, posible yan. And that idea na magkaroon ng motu proprio investigation has been lobbied time and time again. But, according to our previous Committee on Ethics hearings, may apprehensions yung ibang mga miyembro dahil kami po ay nagfa-function bilang isang quasi-judicial body. You cannot be judge and prosecutor at the same time. At the same time, ako po ay isang presiding officer ng committee. Should any member of the committee launch a motu proprio investigation, we will act upon it, we will vote on it, at yun po ang mangyayari. So sir, would it be safe to say na you are waiting for possible complaints from the people or from lawmakers against those allegedly involved sa corruption scandal sa infrastructure? Yes, that is true. Nag-ahabang lang naman po kami kung ano ang complaint na isasampa. Wala, anak ng toko, pagdating sa korupsyon, walang walang magsasampa ng ethics complaint dyan. Dahil yun ang pinaka-ethical na gawain dyan sa House of Representatives. Mag-insert, maging proponent, di ba? Magnakaw ng budget. Yan ang pinaka-ethical na bagay na gawin ng isang congressman dyan sa House of Representatives. Di ba? JC Abalos, di ba ganon? Kasi kung hindi yun ang ethical, dapat yun sila yung mga unang nasuspindi. Di ba? Anak na to, dati kang speaker tapos nakakaladkad ka dito. Wala, yayariin ka namin dito. Buong House of Representatives napapaya dahil dyan sa mga ginawa niyong dalawa ni Saldico. Yari ka sa amin. Meron ba kayo naririnig na ganon? Wala. Kasi ang pinaka-ethical na bagay na gawin dyan sa House of Representatives, pagnakawan ng sambayan ng Pilipino. Sagutin ang tawag ng presidente na magpa-insert ng 100 bilyong piso. Yun ang pinaka-ethical na bagay na gawin. Ang pinaka-ethical na bagay na gawin dyan, magsuot ng Patek Philippe, bumili ng sandamukal na sasakyan. Di ba? Yan ang pinaka-ethical. Pero yung babatikusin mo si Martin Romualdez at si Sandro Marcos, unethical yan. Yan ika nga mortal sin dyan sa House. Masususpende ka dyan. Di ba, JC Abalos? Sa aming committee, sasagutin po namin yan. As a matter of fact, nagkaroon na nga kami ng isa dati. Pero ano yung nangyari po? Nagkaroon kami ng initial deliberation, naging moot and academic, kasi hindi na member ng House Yung jurisdiction po ng Committee on Ethics, House members po. Pero, hindi ibig sabihin itong conduct of unbecoming, hindi ibig sabihin hindi na umaandar yung mga ibang institusyon ng pamahalaan. Tandaan po natin, gumagawa rin ng investigasyon yung ICI, yung Ombudsman, and of course, kami sa Committee on Ethics, we are closely monitoring the situation because possible ethics complaints may arise. And that is why handa po kami at any given time na mag-cater sa ganitong mga klaseng kaso. And of course, gusto ko pong sabihin ulit, at ididiin ko po ito,
Kung nasa kapangyarihan ko lang unahin ang mga sangkot sa mga anomalyang gawain, mas magandang yun nga po yung unahin. Tama po. Uy, nagpapakalibiste siya. Uy, bakit ngayon lang? Pambira, tagal na ng issue na yan. Unahin. Ay, wala ba kayong motto proprio power kayo sa ethics committee? Dapat meron kayong ganyan. O baka talagang hindi nyo binigyan ng sarili nyo para kailangan meron pang maghain para maimbestigahan yung mga kapwa nyo. Anak ng tawa, wala kayong police power na kayo dyan ha. Nagbabanatan kayo pag may party sa House of Representatives. Bawal yan, may asawa na kayo. Ethics committee kayo. Ay ikaw ha, anak ng tawa, gaano katotoo na dinidelibera ka ng pera ni Saldico? Imbestigahan ka namin sa ethics. Pinoprotektahan namin dito ang dignidad ng House of Representatives. Yari kayo sa amin. Ethics kayo sa amin. Di ba? Walang gano'n. Kailangan meron po maghain. Mga siraulo pala kayo eh. Ang aking mga kasamaan sa Kongreso, and I commend them for putting that up in the national consciousness. Let's not forget that. But as far as the Committee on Ethics is concerned, dun po kami sa loob ng aming jurisdiction and in accordance with our processes. Sir, last na from my end, were you referring to former Congressman Saldico? Yun yung previous case na... Oh, thank you, sir. Eh, talaga, panglaglag na yun eh. Anak ng tawa, panglaglag. Talaga linaglag si Saldico. Pambihira naman oo. May another question tayo. Jelly, si Jelly ang nauna. Jelly of DWIZ. Yes. Sir, regarding po dun sa 60 days na suspension ni Congressman Barzaga, di ba may isa pa pong inihain galing po kay Congresswoman Janet Garin regarding dun sa ethics complaint po. Bukod pa po ito sa NUP, di ba? And ano pong magiging hakbang din ng ethics committee regarding dun sa bagong inihain po? Ayon sa aming mga rules and procedures, I cannot deny the existence or non-existence of any pending ethics complaint. Ayoko rin po magbigay ng kahit anong premature remark na maaaring bahiran ang integrity at impartiality ng ethics process. So of course, may integrity daw and impartial. Oy, Jesse Abalos, alam mo ba mga sinasabi mo, Brad? Anong integrity nga? Saan yung integrity sa banda? Turo mo sa amin. Kailangan namin yan. Asan yung integrity ng ethics committee gayong napakaraming magnanakaw, napakaraming proponent. Nandiyan di ba, nandiyan yung mga aso ni Martin Romualdez, si Don Gonzales, o conflict of interest. O kaya kamakailan lamang talagang binanata siya ng ombudsman, siguro nag-usap na sila, okay na sila, kaya sabi siguro ng ombudsman, ikaw naman dati naman tayo magkasama dyan. Don Gonzales, ako ito, kaibigan mo dati. Boeing Remulla, at your service, di ba? Laki ng kinikita mo dyan. O nasa si Don Gonzales, dami tayo pwedeng anuhin dyan. Di ba, conflict of interest? Teka. Ano na nga ba nangyari kay Don Gonzales? Akala ko bang iimbestigahan siya ng ombudsman? Nako, parang nanonostra ko sino itong mga... Kasi pagka mayroong binanggit yan si Boeing Remulla, meron siyang binanggit na pangalan. Kailangan nyo akong kausapin. Yan si Don Gonzales. Notorious yan. Pagdating sa ika nga, di ba? Kalokohan dyan sa distrito niya. Kahit magpunta kayo dyan, pagtanong nyo siya, napaka-notorious yan. Ano bang sabi nitong si ombudsman sa kanya? Conflict of interest. Contractor daw siya di umano. O ngayon, baka lumabas yung issue na yon, nag-usap na sila. O ngayon, okay na. Bati na sila. Paano sila naging bati? Tanungin nyo si Boeing Remulla. Yung mga yon, hindi nyo iimbestigahan. Yung mga congressman na iniimbestigahan ngayon sa ombudsman, wala ba kayong wala sa inyo dyan sa ethics committee? Yarin lamang pinagyayabang nyo yung dignidad ng House of Representatives. Walang maghahain sa inyo. Kayo na mismo dyan. Gumalaw kayo. Wala! Kasi ang moral na bagay na gawin dyan sa House of Representatives, magnakaw. Yan! Para sa ethics committee, pagka ikaw ay nagnanakaw, approve ka sa kanila. Diba? Pero pagka ikaw babatikos, anak ko, suspended ka dyan. Hindi ko po papangunahan ng aking mga members dahil dinedeliberate namin ang ganitong mga bagay, hinihimay po namin ang substance ng complaint at ng mga evidence. Mas kapani-paniwala sana kung meron kang kasamang mga young goons.
Dapat sinama mo yung mga young guns para talaga medyo convincing yung mga atake mo. Walang dating eh. What's the question lang ni Gab kanina? So, yun po bang mga pronouncements ng mga congressmen like De Viste, San Fernando sa floor saying plundering the coffers of government proposed infrastructure projects is what's unethical, and then maybe na-hit na yung kampanya ko, Batanggin, yung lawmaker, yung isa sa mga inaak sa kanya. Is that enough for the panel to begin investigation on unethical investigation? In order for the ethics panel to begin an investigation, we must first acquire jurisdiction over it. And anyone is free to file a complaint, a resolution, launch an investigation, and we will act accordingly. Wala nga kasing wala anak ng tokwa. Oy, JC Abalos, siraulo ka ba ha? Siraulo ka ba? Nagtatanong ko sa'yo, siraulo ka ba? Paano ka maghahain ng ethics complaint kaugnay sa korupsyon ng isang congressman, kagaya mong congressman, kung magnanakaw ka din? Kasi karamihan sa kanila magnanakaw. Ngayon, yung isang tao dyan, magpapile ng ethics complaint doon sa kamukha niya magnanakaw, di, anong gagawin nila? Maglalabasan lang sila ng baho dyan sa ethics. Kaya hindi mangyayari yun. Anak ng tokwa, hindi ko pwedeng i-report itong si ganito sa ethics committee. Anak ng tokwa, meron din ako mga kalansay sa aparadol ko na pwede nilang ilabas anumang oras. Di ba? Walang maghahain ng ethics complaint sa mga congressman na yan. Hindi kung meron, hindi palakbakan. Pero ngayong mga panahon na to, ang pinaka-moral na bagay dyan sa House of Representatives magnakaw para sa ethics committee. Di ba? Sir, do you think Congressman Levista should file an ethics complaint against Congressman Guardiola for your committee to acquire jurisdiction and investigate the partyless congressman? That would be his prerogative to do so, and we would be... Kasi nga, hindi yun yung moral thing to do. Hindi ganun yun. Yan si Congressman Leviste, alam niya kung ano magiging findings ng Committee on Ethics kung sakaling maghain siya na ang ethics complaint dapat dito kay Guardiola. Alam niya na hindi naman tatagos yan. Kaya ba't pa siya mag-aaksaya ng oras dyan? Be ready in the event that any case would be filed against any congressman. And of course, I would like to remind everyone that the Committee on Ethics, it's a quasi-judicial and quasi-political function. Why would I like to highlight this? Quasi-judicial function siya dahil ang Committee on Ethics, guided kami by the contents of the complaint, by evidence, by the Constitution, and by our rules and procedure. Sa amin po, sa Committee on Ethics, meron kaming 60 session day time limit to conclude our hearings when it comes to addressing a case. So, should an ethics complaint be filed against any member of the House of Representatives, handa po kaming tanggapin ito, and maganda po na naka-attach lahat ng ebidensya ng complaint para at least ma-actionan natin yan in accordance with our rules. Sir, aside from Congressman Kiko Barzaga, may iba pa po bang kongresista na may kinakaharap na reklamo ngayon sa Ethics Committee? Like I said a while ago, the Committee on Ethics, under our rules, all its proceedings are considered classified in nature. But one thing I could assure everyone, wala po kaming backlog sa Committee on Ethics. Natatalakay po namin lahat ng mga case na na-file sa amin, and tuwing meron pong nagpa-file ng complaint laban sa isang mambabatas, kung sakaling may mga defects, binabalik po namin ito sa complainant para i-correct po nila. Kaya mas kasino po pwede mag-file ng complaint laban sa kahit sino mang member ng House of Representatives. Congressman, sino po yung 11 na nag-abstain kahapon? Ay, hindi ko rin po alam kung sino. I see, never got a copy of the vote. Okay, thank you. Okay. Another question? Sige, Red. Kung, you said nga po na yung ethics ko, first off, minadali niyo po ba yung judge, yung parang decision niyo kay Barzaga? Kasi parang ang bilis nung pangyayari. I mean, he was only, na-file lang yung complaint only a few months ago, and then parang ang bilis kagad ng decision. Why the haste? I mean, do you think what's that hasty decision? May nag-utos ba na the decision was going to be enforced? Just to be... Ito namang si reporter, why the haste? Kasi nga naman, binanatan niya si Sandro Marcos. Yang si JC Abalos, hawak yan sa leeg ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Kung anong sinabi ni Martin Romualdez at ni
Sandro Marcos, yan ang gagawin niyo. Papit lang yung mga Abalos na yun eh. Mga utusan lang ng mga Marcos at Romualdez yung mga Abalos na yan. Paano kayo? Blunt about it. Talaga, oh. The Committee on Ethics, nag-acquire kami ng jurisdiction. Natanggap namin yung complaint September 17. Mahigit 2 buwan. And during this time, nagkaroon po kami ng extensive and exhaustive deliberations. Kung tatandaan niyo po, nung nandun kami sa initial deliberations ng complaint, late si Respondent Barzaga dahil napuyat siya, still, we allowed him the time to present his personal defenses. Nung nagkaroon po tayo ng adjudicatory hearing, nag-file siya ng motion for postponement kasi may sakit po ang kanyang abogado. Yung ginawa po ng committee, nag-schedule kami ng special hearing para masigurado na nandun yung karapatan niyang i-cross-examine ang testigo ng mga complainant. As a matter of fact, i-share ko na rin po, throughout the duration of these proceedings, there were some members na na-frustrate na rin. Kasi nandyan yung complainant, kompleto yung mga tao, kung late man yung respondent or absent, may mga kasamahan tayo na sinasabi, ba't hindi na lang tayo mag-judgment on the pleadings? Committee on Ethics members, we made it a point na mag-schedule kami ng extra time para sigurado po na ang respondent sa ethics complaint, masagot niya lahat ng allegation laban sa kanya. Dahil karapatan niya pong i-cross-examine yun at yun rin po ang mag-guide sa committee kung ano ang magiging pagpasya namin sa aming committee resolution. Kaya sa aking palagay po at sa paniniwala ng Ethics Committee, compliant po kami sa Constitution, 2/3 vote. Pangalawa, binigyan po namin ng pagkakataon na magbigay ng defense ang respondent, magpakita personally kahit walang original scheduled hearing, nag-schedule tayo ng special hearing para mapakinggan ang kanyang panig. At sinisigurado, gusto po pong sabihin sa ating mga kabayan at sa mga ating kasamahan na sa bawat mambabatas na haharap sa isang ethics case, yun po ang sisiguraduhin ng Ethics Committee. Kailangan kompleto po ang ating mga records at ginagalang ang karapatan ng bawat isa. Last question on my end, Kong. Kasi right now, the backlash right now is on your committee. Kasi parang pakiramdam nila, pinanigan ninyo yung mga kurakot na sangkot sa flood control while Barzaga, who is speaking openly against corruption in the Marcos administration, siya pa itong na-suspend ng House of Representatives. So parang ang dating is let's be blunt, the crocs protecting each other. The crocodiles protecting each other. What's your thought on that, Kong? Brad, siguraduhin mo hindi ka congressman sa mga sinasabi mo na yan. Anak ng tao ko, i-ethics complaint kanyang si masakit. Masakit, umaray ka lang yan nga. That's my last question. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan, sabi ko nga kanina, nakikiisa ako sa panawagan ng aking mga kapwa mambabatas at naniniwala ako mas mabigat na parusa at mas maganda kung uunahin natin ang mga members ng Kongreso na sangkot sa ganitong mga anomalya. Wala ngang maghahain. Kasi alam nila na aso ka ni Marcos Jr., Sandro Marcos, at nitong si Martin Romualdez. O, JC Abalos, huwag mong tangahin ng taong bayan. Aso ka ng mga individual na yan. Ikaw may hawak sa ethics. Maghahain sila kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos. Sa tingin nyo ba tatagos yan? Anak ng presidente, sususpendihin mo. Ano kasi Raulo? Wala maghahain dyan, mga kababayan. Ito naman si JC Abalos. Ginugood time mo kami, Brad. Huwag mo good time yun. Mas magandang sila unahin kasi mas mabigat yun eh. Tama. So dahil mas mabigat yan, of course, kailangan ko po i-acknowledge kung ano ang limitations ng Committee on Ethics. Yun. And on my end po, malaking pagkakamali man yan o maliit, hindi po natin pwedeng baliwalain ang isa. Kaya nga po naniniwala po ako na napakahalaga na i-hold natin accountable ang mga involved sa flood control corruption scandal. Pero gusto ko po ipaalam sa ating lahat, hindi po mutually exclusive ang pagdemand ng accountability sa graft and corruption and sa pagdemand ng proper conduct from our elected public officials. Yan ang problema sa inyo dyan sa House of Representatives. Ang tanong dito, JC Abalos, si Raulo ka ba? Ano ba ang dahilan kung bakit nyo sinuspindi itong si Congress Miao?
si Congressman Kiko Barzaga. Dahil ba doon sa mga kasama niya mga chika babes? Hindi yun. Ang punot dulo dito ay na-offend itong si Charis. Nasaktan si Martin Romualdez. Di ba? Yun lang naman na talaga ang punot dulo nito. Kaya sa ayaw sa gusto nyo, kahit ayaw nyong isipin ng ating mga kababayan na pinoprotektahan nyo yung mga magnanakaw na crocodile dyan sa House of Representatives, yun at yun ang iisipin nila. Sino bang binatikos nitong si Congress Meow? Yung mga magnanakaw na crocodile. Si Martin Romualdez. Sino bang binatikos niya? Si Marcos Jr. Di ba? Ngayon, imbis na imbestigahan yung mga binatikos niya, ang sinuspinde, parang ala Master Sergeant Orly Gutesa nangyari ho dito mga kababayan. Yes. The Filipino people deserve good governance in all forms. Yeah. We deserve accountability in all aspects of public life, whether big or small. Whether it's your involvement in enormous public infrastructure projects, kailangan maganagot ka dyan. Kung meron kang improper conduct, pag umuwi ka sa distrito, malaki man umalit, kailangan punahin ka dyan. Kasi taong bayan ang nagpapasahod sa amin. On the part of the Ethics Committee, handa po kaming cater ng ethics complaint laban sa mga ganong kongresista. Kaya mo suspendin si Sandro Marcos. Anak ng toko, baka iumpog ka sa lamesa ni Sandro Marcos pagka sinabi mo suspendin mo siya. Kaya mo siya suspindihin. Ang tanong ko sa'yo, dapat yun ang tanong, kaya niyo hubang suspindihin si Sandro Marcos at si Martin Romualdez? Ngayon kung hindi, nagbobolahan lang tayo dito. As always, maraming salamat po sa panood sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Langya ka, lulukoyin mo pa kami.